was surprised by the placement of the top 5, by the ultimate placement from fourth runner-up to winner. And I asked the ones that I've talked to, I said, who was your number one? And they all said somebody other than Mexico. So mga kapolitika, ang inyo pong napanood ay di umano yung mga standout doon sa first batch ng contract signing para dito sa MUPH 2026. Dahil ngayon ay pinag-uusapan na kung sasali ba yung mga veterana, kasi so far ay wala tayong nakitang veteran or talagang kilala doon sa MUPH na sumali dito sa sa first batch ng contract signing. Pero ang sabi ng iba ay meron dong mga habol at yung mga pasabog para sa second batch ng pagsasign ng kontrata dito sa Miss Universe Philippines. So abangan natin mga kapolitika yung talagang much awaited na na comeback ni Iliana Marie Aduana, kung siya ba ay sasali or hindi dito sa edisyon ng MUPH para ngayong taon. Dahil inaabangan rin ng kanyang mga supporters kung muling magbabalik si Iliana dito sa beauty pageant. So dahil nga paghahanda, merong mga nagsasabi na nag-back out na daw siya, merong iba naman na sa last batch daw sasali itong si Iliana Marie. So abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata. So according po dito sa post at sa opinion na rin ng ating mga netizen, and based doon sa mga nakikita natin sa mga pictures or sa mga images na kumakalat dito sa social media, masasabi natin na dalawa lang mga kapolitika talaga yung nakikita ko na malakas or stand out kahapon, yung mga early favorite dito sa contract signing. Ito ay walang iba kundi ang pambato ng La Union na si Bea Milan Windorski at yung pambato ng Cebu Province na si Nicole Borromeo. So silang dalawa lang yung nakita ko na nag-stand out. So yun po yung based sa aking personal na assessment. Pero abangan pa rin po natin yung susunod na batch ng pag-sign, pagpirma ng kontrata. At dahil po pinag-uusapan nga natin itong si Bea Milan, at ang sabi natin ay huwag siyang sayangin ng MUPH para sa edisyong ito na ipapadala doon sa Puerto Rico, dahil nga sa Latin country, and we hope na naging aral na sa atin yung nangyari kay Chelsea Manalo, na kung saan ay dapat na hindi na po mag-hold back ang organization sa pagpili ng kanilang ipapadala doon sa Puerto Rico, most especially na ito ay isang Latin country at kinakailangan na hindi malamon ng buhay yung ating maging pambato na ipapadala doon sa Puerto Rico sa Miss Universe 2026. Dahil nga kung gaano kapasabog yung dito sa Thailand, ay talagang i-level up pa daw talaga ng Puerto Rico para daw ma-highlight yung kailang bansa pagdating sa turismo. At na-report na po natin yan doon sa ating mga naunang videos. So might as well na kung pasabog yung magiging production ng Miss Universe sa Puerto Rico, ay might as well na pasabog rin yung ipapadala ng Pilipinas para sa taong ito. Kasi nga sabi natin na kung hindi man natin makuha yung corona, at least to the very least ay makakasampa tayo sa top 5 katulad ng ginawa ni Atisa Manalo. So I believe naman na malaking karangalan na yon, kahit pa man merong masasabi rin natin na cooking show. Pero mahirap yung dayain pag sobrang lakas ng ating maging representative para sa taong ito. And we hope na lesson learned na yung nangyari kay Chelsea Manalo, kasi daw ang sabi ng ibang mga pageant analyst ay delikado daw ngayon magpadala ng mga wild card or yung mga dark horse dito sa sa beauty pageant. So kinakailangan daw na i-groom talaga ng maayos at ipapakilala sa publiko itong si Bea Milan Windorski, dahil nga yung fame daw ngayon, popularity, most especially sa social media. At we invite doon sa mga sa mga pageant supporters natin na i-follow yung yung mga pages ni Bea Milan Windorski para mapaingay yung kanyang pangalan, para doon sa international stage ay hindi na magtatanungan kung sino yung pambato ng Pilipinas dahil sa tinatawag na popularity. So ganun po mga kapolitika, i-follow po natin yung mga pages at mga post ni Bea Milan dito sa kanyang laban sa MUPH. So very obvious mga kapolitika na kung ako yung tatanungin ay suportado ko itong maging laban ni Bea dito sa Miss Universe Philippines para sa taong ito. So walang duda na ngayon, as early as now, siya po talaga ang front runner
At yung even yung mga netizen, hindi lang naman po tayo yung nagsasabi, even yung opinion ng ating mga netizen ay yun din naman similar lang sa atin, dahil nga nakikita natin naman sa tagal-tagal na nating pag-vlog dito sa social media ay medyo marunong na rin man tayong mangilatis kahit papano kung sino ba yung may potensyal at malakas ang magiging tsansa sa international stage. So dahil napag-usapan natin itong si Bea, so napansin po agad ni Olivia Yasi, mga kapolitika, itong si Bea Windorski dito sa kanyang post sa social media. So ang sabi nga dito is, pinost ito ng Pageant Avenue. Wow, di pa nagsisimula ang Miss Universe Philippines 2026 ay mukhang natipuhan na ni Miss Cote d'Ivoire Olivia Yasi si Bea Milan Windorski ng La Union. Napa-comment ito sa recent post ni Bea sa Instagram. Magandang indikasyon iyan na kahit maaga pa ay napapansin na agad ni si Bea. Nakakuha na rin siya ng support from international pageant community. So ito mga kapatid, i-build up natin po yung pangalan ni Bea sa international stage, dahil kung alam ng mga international pageant vloggers, influencers na pinag-usapan lagi itong si Bea Milan, ay sasakay din yan sila sa popularity. Kasi ganun lang naman ang laro dito sa social media. Pag alam nilang sikat, ay sasakyan ka ng mga content creator na voice over din doon sa international platform. For example, merong mga influencer na galing sa mga Latin community. So, mayroon rin kasi silang mga audience sa international na mga bansa. So, obviously, kung marami ang mga mag-like, mag-views, so sasakyan din nila yung issue or yung isang personalidad. Okay? So, ganun lang po ang laro dito sa social media, mga kapulitika. Kung kaya, suportahan po natin ang maglaban nila Union para sa Miss Universe Philippines 2026. So, aside dito kay Bea Milan Windorski, ay nagsalita na rin po pala itong si Natalie Glibova sa naging resulta ng Miss Universe 2025. Okay, kasi alam naman natin, hindi lang natin na kayang isa-isahin, mga kapolitika, kasi ilang beses na po natin napag-usapan at tatalakay yung mga nangyari sa Thailand sa Miss Universe 2025. Pero ngayon, ang pag-usapan natin itong sinabi ni Natalie Glibova. According dito sa Pinoy History, and I believe na nagsalita na po ito siya nitong mga nakaraang buwan. So sabi dito, Natalie Glibova has finally spoken out about alleged irregularities in the Miss Universe 2025 competition. In her online explanation, she said that after the pageant, she personally spoke with 5 out of 8 judges. According to her, none of them ranked Miss Mexico as their #1 choice. In the final round of the competition, the judges did not score contestants in the usual point system. Instead, they were asked to rank contestants from winner down to 4th runner-up instead to ranking list from 1 to 5. So according doon sa sinabi ni Natalie Glibova, ay talagang #1 choice na niya itong si Thailand. Pangalawa, itong si Philippines, si Atisa Manalo. Pangatlo, Cote d'Ivoire. Pang-apat, Venezuela. At panglima, si Mexico. Based on the judges that Natalie Glibova spoke to, none ranked Miss Mexico first, unlike what was officially announced. This has raised question about how the final winner was actually chosen. So ito yung sinasabi, mga kapolitika, ni Natalie Glibova, na wala di umano doon sa mga hurado ang pumili dito kay Mexico, kay Fatima Bush na maging winner. So yun po yung pinaka-latest ngayon dito sa mundo ng beauty pageant. So kung kayo ang tatanungin, mga kapul, ano po ang inyong magreaksyon na napansin itong si Bea Milan Windorski ni Olivia Yasi? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Yes, and I felt like I just had to say something because, again, I put my integrity above everything else. And if I don't say what I feel like I'm not being authentic. I'm just playing into... And again, I don't have any concrete proof of any wrongdoing. It's just all of these little happenings and little facts that are aligning that make you feel that you start to question, but why? Why isn't there any accountability? Why aren't the judges' score being displayed, which actually also keeps judges accountable to not lowball, like the other judge was saying, that you lowball
the ones that you don't want and then give just one high score to your favorite. So that would keep the transparency in the organization by allowing the judges to also take accountability for what they're posting and how they're judging. So it keeps them wanting to be fair because they're on display. And of course, not having any kind of accounting firm to verify the scores, that also just kind of started swirling around in my head. And I was thinking, okay, something feels off. Let me talk to the other judges. And every judge that I've spoken to, and I think I've spoken to probably 70% of them, were surprised. Were surprised that Miss Mexico won, that they were surprised by the placement of the top 5, by the ultimate placement from fourth runner-up to winner. And I asked the ones that I've talked to, I said, who was your number one? And they all said somebody other than Mexico. So I'm just going by what I'm a judge, and I'm speaking to most of the other judges. So it's like, if 80 or 70 or 80% of us didn't vote Mexico, why is she the winner? That was just a very strange thing to me, and putting everything together, it just felt something's off. Then in addition to that, of course, I felt like I had the responsibility for Thai people to also let them know that I am behind Miss Thailand all the way, not because I lived here for 20 years or because I was crowned here or because I have any kind of connection to Thailand. She really was my favorite from the very beginning.